Ayan, isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli, naririto po tayo sa ating Bible study tuwing hapon po dito sa ating Rema Philippines. Ayan, purihin po ang Panginoon sa isang matagumpay at successful na ating katatapos lang na Summer Camp 2026. At patuloy nga po na sa hapon po na ito ay muli magkaroon tayo ng feedback about po sa natapos nating camping. Marami na po tayong napakinggan, pero mas mainam na makinig pa rin po tayo ng mga salita ng Panginoong Hesus. At kagaya nga po ng tema natin dito po sa katatapos lang po natin na summer camp, yung Fight the Good Fight of Faith, dito po sa 1 Timothy, chapter 6, verse 12. At nandoon po na nakalagay po doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 na fight the good fight of faith. Ayan, alam ko po na sa lahat ng mga sumama ng camping ay mayroon po talagang mga struggle o doon pa lang may apply na natin yung fight the good fight of faith. Bakit? Kasi may mga labanan talaga. Una, labanan sa pagpapaalam sa magulang. Labanan sa transportation, sa pangkampi, at kung saan-saan pa, labanan sa pagpapaalam, kung papaano ka maglilib sa trabaho, at kung papaano mo i-settle yung mga maiiwan mo. Marami, pero alam nyo po, dahilan sa ito ay fight the good fight of faith. Praise the Lord kasi ang bawat isa sa atin ay nakadalo sa camping. Bagamat meron nga po tayong mga pinagdaanan pero hindi nagtagumpay yung bagay na yun, kundi ang nagtagumpay sa atin ay makasama tayo sa camping at masunod o magawa yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi niya po dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi niya, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Ang sinasabi niya po dito, meron po talagang labanan. At ang ipaglalaban po natin ay ang ating pananampalataya. At sinasabi niya dito ay hindi lang basta natin ito ipaglalaban, kundi pagbutihan natin. Pagbutihan natin hanggang sa makuha natin yung tagumpay. Amen po mga kapatid. Hindi yung basta nakipaglaban ka lang. Oo, lumaban ka pero hindi naman natin nakamit o nakuha yung tagumpay. Oo, lumaban tayo. Kaso nga lang ay natalo. Hindi po tayo dinesign ng Diyos para matalo, kundi tayo po ay dinesign ng Panginoon na magtagumpay. Kaya nga po sabi niya, ulitin ko lang, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Dahil dito ka tinawag ng Diyos. Amen po. Dito po sa ipangalawa po nating tema, yung John chapter 9, verse 4. Ayan, nabasahin ko lang din po sa inyo. Ang sabi po niya dito sa John chapter 9, verse 4, sabi niya, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ang sinasabi po niya dito na hanggat may pagkakataon, na tayo po ay kumilos, gumawa, sa pinagagawa sa atin ng Panginoon ay gawin na po natin ito. At patuloy po na huwag tayong magsabi ng ay may oras pa naman, may mga araw pa naman. Hindi. Ang sinasabi po ng Panginoon ay gawin na po natin agad ang pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. At proceed po tayo sa mga divided seminar po natin. Dito po sa divided seminar po natin, isa po sa mga pinag-aralan po natin dito ay yung 5 taong karakter na martir. Martir pagdating sa pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. At patuloy po na isa pong bagay na tumatak po sa akin nung time na pinag-aaralan namin yung magazine doon po sa may divided seminar namin, ay yung isang sinabi po ni Richard Wurmbrand. Si Richard Wurmbrand po ay nabilanggo ng matagal at mahabang panahon. Hindi lang siya nabilanggo ng 1 o 2 taon, kundi mahabang panahon po siyang nabilanggo. At alam niyo po, ang isa sa sinabi ni Richard Wurmbrand, sabi niya, mananakaw nila ang aking kalayaan, mga libro, pangalan. Ngunit ang Kristong nasa aking puso ay walang makakahawak o walang makakapigil. Saan? Sa Kristo na nakay Richard Wurmbrand. Alam niyo po mga kapatids, nung maikwento ko lang po sa inyo, nung kami po ay nasa divided seminar,
nagkaroon ng mga realization na sa ibang bansa pala, grabe pala yung pinagdaraanan nila para lang na maipakita, maipaglaban yung pananampalataya nila kay Jesus. Pero sa atin, yung matend lang sa church, minsan kailangan pa tayong pilitin ni pastor, kailangan pa tayong amu-amuhin ni pastor, hindi natin magawa o hindi natin masunod. At alam nyo po mga kapatid, habang kami po ay nagde-divided seminar, sobrang yung bang nakakabukas ng isip. Parang nakakahiya sa mga taong ito na sila, para lang sila ay makapakinig ng mga salita ng Diyos, ay humahantong pa sa pagkakakulong. Samantalang, ang sabi pa nga po nung isa doon, samantalang tayo dito malaya, free, pero kinakatamaran pa natin ang dumalo. Kagaya nga po, ulitin ko yung sinabi ni Richard Wurmbrand, mananakaw nila ang aking kalayaan. Mga libro, pangalan, ngunit ang Kristong nasa aking puso ay walang makakahawak o walang makakaagaw. Nawa ay panatiliin din po natin sa ating puso, sa ating prinsipyo, yung prinsipyo ni Richard Wurmbrand. Na kahit na dumaan man ako sa mga bagay na magsasabi sa akin na mag-stop na ako, kundi hindi ako i-stop, kundi mas lalo akong magpapatuloy. Dito naman po sa isa pa pong karakter sa may divided seminar, si Nuksing po. Ayan, ang sabi po niya dito, si Nuksing, nung matatapos ng kanyang kwento, ay nagkaroon siya ng isang katanungan. Sabi niya, anong awitin ang magpapakilala sa iyo sa buhay kapag nabanggit ang pangalan mo? Awitin ni Kristo o ang awitin ng sanlibutan? Tayo po ang magbibigay sa atin mismo ng trademark na kapag ka narinig yung pangalan mo, ay kadikit doon yung magandang kasunod na sa pangalan mo na, ay, kay Jesus yan, mananampalataya yan, tagasunod yan ni Jesus. Amen po. Ang hirap naman, ang pangit naman na kapag nabanggit yung pangalan natin, sasabihin, ay, yan yung matigas ang ulo, yan yung pasaway, yan yung hindi sumusunod. Kaya po, i-aim natin o pilitin natin sa ating mga sarili na yung mga ginagawa natin ay hindi magre-reflect sa iba, kundi ito po ay magre-reflect mismo sa ating pamumuhay. At dito po tayo sa mga kapastoran po natin na mga nag-share po sa atin. Naalala ko po sa itinuro po ni Pastor Larry, may sinabi po siya doon na ang sabi niya, ayaw ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kamatayan. At tayo ang ginagamit ng Diyos na umagaw sa mga kaluluwa na pupuntang impyerno. Ibig sabihin, mga kapatid, may layunin si Kristo. May layunin si Jesus kung bakit nakakilala ka sa Kanya. Hindi basta para ikaw ay umupo, umattend, dumalo sa simbahan lang, kundi mayroon siyang layunin sa'yo. At ang layunin niya sa'yo ay maging isa ka rin. Maging isa rin tayo na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoong Hesus, na maglapit ng mga tao sa Panginoong Hesus. Dahil ito yung layunin na ibinigay hindi lang sa isang tao, hindi lang sa pastor mo, hindi lang sa mga workers po natin, kundi maging sa atin. Tayo po, sabi niya, ulitin ko lang, ayaw ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kamatayan. At tayo ang ginagamit ng Diyos na umagaw sa mga kaluluwa na papuntang impyerno. Maging makiisa po tayo sa panukala ng Panginoong Hesus na isa ako sa aagaw sa mga tao na mahuhulog na sa lugar ng impyerno. At isa pa po dito kay Pastor Mulo naman, sabi po ni Pastor Mulo, ano man ang pagkakamali mo, ano man ang sitwasyon mo, interesado ang Diyos sa'yo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay interesado sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Hesus ay naghahangad sa buhay po natin na magawa natin yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi hindi naman po ako magaling. Hindi ako sanay humarap sa mga tao. Hindi ko po kaya ito, hindi ko po kaya yung ganyan. Hayaan mo na maging willing ka at ang Diyos ang mag-guide at magtuturo sa iyo at magbibigay ng kakayanan na magawa natin yung ipinagagawa niya sa atin. At dito po, sa shinare naman ni Pastora Iyam, isa po doon sa sulat ko dito, ang sabi niya, matuto kang tumanggi sa mga alok
ng kaaway sa iyo. Naalala ko po yung kwento ni Pastor Ian po nung sineshare niya po ito, na meron pong isang camper din na kagaya natin. First time niyang maka-attend sa camping. At bago siya umalis, meron siyang iniwan sa kanyang rep, At nung natapos na ang camping, napuspos siya, kinausap siya ng Diyos, isinuko niya yung buhay niya, nung siya ay bago pa pumunta sa camping, at nung pagpunta niya sa camping, isinuko niya yung buhay niya, na nangako siya sa Panginoon na hindi ko nababalikan kung alin yung nakaraan ko. Kundi ako ay magpapatuloy na sa mga pangako sa akin ng Panginoong Hesus. Alam niyo po mga kapatid, nung pag-uwi niya nung camping, at pagbukas niya nung kanyang rep, base po dun sa may kwento ni Pastor Iam, nakita niya yung isang, yung bisyo niya na iniwan niya na parang nangungusap sa kanya. Nagpapawis, malamig na malamig. At alam niyo po, ay hindi niya po ito sinunod, kundi ito po ay tinanggihan niya. Bakit? Kasi na-born again nakakilala sa Panginoong Hesus. Tinalikuran na yung dati niyang buhay. Kaya sa atin din po mga kapatid, matuto rin po tayong tumanggi sa alok ng kaaway. Ang mahirap po kasi sa atin minsan, tumanggi ka ng isang beses, inalok ka ng pangalawa, ay napagbigyan mo uli. Hindi po ganon. Kailangan kapag ito po ay binitawan na natin, ay bitawan na po natin. Alam niyo po mga kapatid, dito po ako magtatapos sa isang kwento. Dito po sa amin, sa lugar ng Dingalan, yung preparation po natin sa camping ay hindi rin ganun talaga, naging smooth, kagaya po ng mga nauna na nag-testimony po sa atin. Meron po ditong isang kabataan na 2 days before camp, 2 days before camp ay nagkaroon po sila ng problema. Hindi po ito simpleng problema, kundi isang mabigat na problema. Dahil yung kanyang ama ay naaksidente. Naaksidente yung kanyang ama 2 days before camp, naaksidente yung kanyang ama at ang findings ay critical po yung kanyang ama. Alam niyo po, tumawag po yung bata na baka hindi po ako makasama ng camping kasi po yung tatay ko po nasa ospital at siya po ngayon ay critical. At alam niyo po mga kapatid, nandoon po na ang dyablo ay alam natin na may gagawin sa batang ito. Bakit? Kasi ganun na lang yung paghadlang niya. At alam niyo po, sabi po nung kanyang nanay, hindi ka na makakasama sa camping kasi kailangan mong magbantay sa tatay mo kasi wala akong katuwang, wala akong katulong. Alam niyo po, nagpray na, sige, ipaglaban natin, yung kalooban ng Diyos sa'yo ay makasama ka ng camping. Ipinaglaban at ipinagpray. At alam niyo po, nung aalis na, hindi pa rin siya pinapayagan at ang sabi niya, Mama, hindi pwede kasi ako po ay nakabayad na at bawal na po ang umalis. Matulin sabi po, yung bata po na ito ay naka-attend ng camping at napuspos, narinig ang boses ng Diyos, narinig ang mga mensahe, ang tawag ng Panginoong Hesus. At alam niyo po, nung uwian na, nandoon po na pag uwi niya sa bahay, medyo late na rin po kasi kami nakauwi, mga 10 oras na rin po ng gabi. Alam niyo po, nung bago siya pumasok sa kanilang pintuan, siya po ay nanalangin. At ang sabi niya, Panginoon, gamitin mo ako sa tahanang ito. Gamitin mo ako sa bahay na ito na maipahayag ka. At po, umuwi siya, binaba niya yung gamit niya, sa sobrang pagod nakatulog yung bata. At alam niyo po, sa pagkakatulog ng bata, pagkagising, ay maingay daw po sa kanilang bahay. Bakit? Kasi yung nanay niya ay nagsisermon kasi magulo yung bahay nila. At alam niyo po, nakita po nung nanay niya yung bag niya na bukas. At ang una pong nakita nung nanay ay yung kanyang Biblia. At tinanong siya, akala ko ba nagpunta ka sa camping? Bakit mayroong Biblia sa bag mo? Alam niyo po, ang sabi niya, hindi po camping na camp talaga ang pinunta namin, kundi camping po na sa church. Nag-aaral patungkol sa Biblia. At alam niyo po, sumagot yung kanyang nanay, sige nga, kung talagang inaral niyo yung Biblia, ituro mo nga sa akin yung laman niyan. At alam niyo po, dahil doon sa pagkakataong yun, nagkaroon siya ng pagkakataon na ibahagi, yung mga natutunan niya sa camping, doon sa kanyang mga magulang. Sa mga kapatid niya na nakikinig, alam niyo po, nakikinig lang yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga magulang sa kanya.
Hanggang sa natapos po siya, yung nanay niya, kasama yung mga kapatid niya, ay nakatingin lang sa kanya at nananahimik. At nandoon po na makikita po natin ang pagkilos at ginagawa ng Panginoong Hesus. Ito po mga kapatid ang kahalagahan na tayo po ay sumasama ng camping. Bakit? Kasi nagkakaroon po tayo ng compassion, ng burden. Una sa mga taong nakapaligid sa atin, especially sa mga mahal natin sa buhay. Ano po? Siguro kung hindi nakinig, sumunod yung kabataang ito, marahil ay may mas masama pang nangyari sa kanyang tatay. Ano po? Alam niyo po, hindi pa man kami nakakaalis, yung tatay niya ay nakauwi na. Yung critical na sinasabi ay pinagaling ng Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, mababalik po ako doon sa una nating tema, fight the good fight of faith. Ipaglaban po natin ang ating mga pananampalataya at pagbutihan po natin ang pakikipaglaban. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, nabuksan ang aming isip, nabuksan ang aming puso. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na marunong sumunod, magpasakop sa sinasabi mo. At kung dumating man yung time, Panginoon, na kami ay usigin, Panginoon, Lord, hindi ka namin maitatwa, bagkus ay maipaglaban namin ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na masumpungan mo kaming tapat, na naglilingkod at sumusunod sa pinapagawa mo sa amin. Sa iyo lahat ng papuri, pagdakila, paggalang at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at patuloy po tayong sumubaybay sa ating Rema Pills tuwing hapon. Salamat po. God bless you po.